foods, beans, strawberries, patatas at mga gatas. Ang ilan sa mga pagkaing mayayaman sa iodine. Ang iodine kasi ang tumutulong para gumana ang ating thyroid glands at metabolismo sa ating katawan. Pero ang nakakatakot, kapag tayo kinulang ng iodine sa ating katawan, maaaring lumaki ang ating thyroid at ito ang sanhi ng goiter. Iodine kasi, kinoconsider na micronutrient kasi kailangan ito sa ating katawan. So, ang iodine component or bahagi siya ng produksyon ng thyroid hormones. Ang thyroid hormone, very important sa regulation or sa body metabolism ng tao. Nandiyan na yung carbohydrate metabolism, protein synthesis, at especially sa mga bata, sa kanilang developing brain, kailangan to sa growing brain, for brain development. At the same time, kailangan din to sa physical growth. Base sa pag-aaral ng Department of Health, 6 sa 10 babae ang kulang ng iodine at sa 10 lalaki, 2 lamang dito ang kulang ng iodine. Ibig sabihin, mas marami ang bilang ng mga babaeng tinatamaan ng goiter. Mas pro ng babae kasi mas mataas ang need ng babae sa iodine. So, usually 150 microgram, pero kung babae ka, lactating woman ka, o kaya naman breastfeeding or lactating or pregnant woman ka, mas mataas ang need mo sa iodine. Bukod sa pagkakaroon ng goiter, kung ang tao ay iodine deficiency, hindi ito lumalaki o bansot, panunuyo ng balat, panlalagas ng buhok, fatigue, at pagkakaroon ng mga tagihawat sa mukha, ang ilan sa sintomas kung ikaw ay kulang sa iodine. Kung kulang tayo sa iodine, kapag ikaw ay bata pa lang na nagkakaroon ng brain development or kailangan mong lumaki, stunted ang physical growth mo. Stunted, pati utak mo, magkakaroon ka rin ng mental retardation. Kasi kailangan yan sa development. So, tinatawag to collectively mental retardation with physical or stunted physical growth, yung tinatawag na cretinism. Kung halimbawa, develop naman na yung brain mo, develop na yung katawan mo, matanda ka na, nagkaroon ka ng iodine deficiency, kasi everyday dapat meron tayong iodine sa ating katawan. So, pag nagkaroon ka ng ganon, may tinatawag naman tayong hypothyroidism. Kada araw, nangangailangan tayo ng 150 micrograms para maging balanse ang mineral sa loob ng ating katawan. So, ang iodine kasi, meron ng Republic Act dyan na inuutusan lahat ng mga nag-manufacture, nag-distribute ng salt dito sa atin sa Pilipinas, meron ng utos dyan na kailangan iodized salt. So, ina-iodize na lahat ng salt natin. So, basically, when you buy salt in the market, iodized na yun, may incorporated na yung iodine doon. So, mas bihira na ngayon. Aside from that, syempre yung obvious na sources or natural sources of iodine, yung mga seafood because mas madami yan sa seawater. Kaya sa ating mga kapamilya, maging conscious po tayo sa ating mga kalusugan para tayo ay iwas sa anumang sakit. Dahil sa panahon ngayon, mahal ang magkasakit.